We still have 1 minute left. So let's welcome everyone. Sir Joseph, ayan, si Miss Almera, Miss Luis, Miss Rudith, yan. UG, Chris, Miss Ayesha, Sir Miko, and Ace. Wait natin yung iba. We still have 1 minute left before we officially start our day 5, no? Let me just pull out this one. Okay. All right. So I think it's 7:30. Now, let's dive into our lesson for tonight para makarami tayo. Let me know guys kung sino dito yung gustong magpa-compute, kung anong industry meron sila. Let me know in the chat. Type me. Paunahan? Ayan, si Sir Joseph. Si Sir Ace ang susunod. Alright. Sir Joseph, ano nga yung ano mo? Pwede kitang i-unmute. Teka lang. Ayan, ano nga yung line of business mo, sir? Para sa context, sa mga bago na pasok lang. Sir, ano po, clothing brand po. Clothing brand. Sa inyo po yung Kalye Republic, no? Tama? Yes po. So, Kalye Republic. Alright, so right now, since nag-uumpisa ka pa lang mag-ads, preferably, I would suggest you spend about 15,000 for your ad spend per month. For testing pa lang to, wala pa tong scaling. Now, kasi if you do the math, 15,000 divided by 30 days, that's about 500 pesos per day. So you can just imagine, kung meron kang 5 ads, di ba? Ganito kasi yan eh. So, ad set 1, tapos ad set 2 hanggang 5, no? Tapos, let's say, each ad set, each ad set 100 pesos, di ba? Ayan, 100 pesos per ad set. Tapos meron kang 5 ad din. Ad 1, ad 2, ad 5. Diba? So, ayan siya. So, total nito, di ba, 500 pesos. Tama ba? Sumobra ba ako? Yeah, tama, 500 pesos. Okay, so total ad budget mo per day is 500 pesos. Ibig sabihin nun, you can be able to test 5 ad creatives and if you run it for at least 5 to 7 days, it would cost you for about say 500 pesos times 7 days, that's about 3,500. Diba? So 7 days na total ad spend mo yun. 3,500. Now, you can just imagine na kung 500 pesos yung budget mo, tapos ang gagawin mo is ganito. Diba? Let's say 500 pesos ito. Tapos ad set to 1 lang. Tapos, usually ang matetest mo lang kasi dyan, 3 lang. 3 hanggang 4. Para at least, hindi masyadong unevenly distributed yung budget mo. Ito kasi, nakaka-make sure ka na per ad set, may isang ad ka lang ang laman. Ibig sabihin, solo niya yung budget ng isang ad. Wala siyang ibang kaagaw. Now, kung tatanungin mo, hindi ba siya magkakaroon ng audience overlap? Yes, pero hindi ko pa siya point of concern kasi hindi pa naman siya ganun kalaki yung budget ko. Kasi ang purpose ko dito is at least magkaroon ako ng 7-day time frame kasi natatandaan nyo, yung attribution window ni Facebook is 7-day click, 7-day click, or 1-day view. So, kailangan ko may spread out yung budget ko within the 7-day time frame para magkaroon ako ng magandang data. Okay, ibig sabihin, kung ganito yung setup ko, 500 pesos per ad set,
more or less mga 3 ads lang yung matetest ko. Pero imaginein mo, sa 500 pesos ko, meron akong 5 ads na agad na na-test within the next 7 days. So, nakita niyo yung pagkakaiba. Now, so 15,000, again, balik ako dito sa 15,000 na budget mo. Divide it by 30 days. That's about 500 pesos per day na budget mo. Okay, so since wala ka pa namang website, ang nabanggit ko sa inyo, di ba, nasabi ko sa inyo, ang CPM is about 250 pesos to 350 pesos dito sa Pilipinas. Okay, yun ang average CPM or yung cost per meal. So pagpalagay natin na 250 pesos yung cost per 1,000 impressions mo. Then dun sa 15,000 pesos mo, makakapag-generate yan ng about 60,000 impressions. Meron na tong automatic computation. Ayan, na-auto-compute na yan. So bibigyan ko kayo nitong link ng Facebook Ads Calculator, or you can go here, digitalhomey.net. Tapos punta lang kayo sa forum. Tapos lagyan nyo lang dito 100 na keyword dito sa search. 100, tapos search. Tapos makikita nyo tong download na button. Click nyo lang yung download na button. Mapupunta kayo dito sa, sorry, mali ako. Calculator pala. Ano ba yan? Sorry, tumatanda na. Ang keyword mo is calculator. Ayan. Calculator, tapos click mo lang yung download na button. Mapupunta ka doon sa calculator. Okay? Now, before nyo i-download, hayaan nyo muna akong mag-present sa inyo. So, pag dinownload nyo kasi yan, most likely baka mawala yung auto-compute, no? Yung auto-compute na ano dito. So, nilagay ko dito yung formula sa column E. B1 divided by B4 times C4. Okay? So, going back dito, 15,000 yung ad budget mo. You're gonna be able to get at least 60,000 impressions sa dashboard mo. Number of impressions. Now, depende yon kung magkano yung magiging cost per message mo. Okay? Kailangan mong bilangin from, let's say, March 1 to 30, no? Para magkaroon ka ng buong isang buwan na data, Sir Joseph. Kasi medyo late ka na ngayong February nag-start ng ads mo, di ba? So, mag-test ka ng from March 1 to March 31 ng ad budget mo. So handa ka ng 15,000 pesos for testing. Tapos bilangin mo kung ilan yung pumasok na messages. So let's say for example, ang pumasok na messages is about 750 na total messages na pumasok. So auto-compute na rin to. Itong 20 pesos na to, so 15,000 divided by 750, that's 20 pesos. Tingnan natin kung tama. 15,000 assuming lang na 750 yung pumasok na messages, Sir Joseph. Assuming lang for the month of March kasi wala pa tayong isang buwan na data. So 15,000 divided by 750, that's about 20 pesos cost per message. Okay? Now, doon sa 750 pesos, doon sa 750 messages, kailangan doon at least ang conversion rate mo is about 1 to 2%. Okay? So pagpalagay natin na 2%, dapat doon sa 750 na nag-inquire sa'yo, at least meron doon 15 na bumili sa'yo for a conversion rate na 2%. Kung 1% yan, that's about 7 or 8 katao. So pineg ko lang na 2%, at least, so yun. So, kung may 15, may 15 customers ka, ilapag mo yan dito, 15 sa number of sales. Now, di ba na alam natin na yung average order value per customer is 499, di ba? Yes So, po. 499. Ibig sabihin nun, 15 customers na bumili sa'yo sa loob ng isang buwan, i-times mo yun sa average order value na 499, ang total revenue mo is 7,485.
7,485 against dun sa 15,000 na binayaran mo sa ads, profitable ka or hindi? Negative, di ba? Negative po. Negative. Halos kalahati nung nilabas mo, 15,000, ang bumalik lang sa'yo, 7,500 lang halos. Okay, ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo is negative 50 or 0.50. Hindi ka man lang nag-break even. Okay. In this scenario, ang problema mo dito is AOV and number of customers. Okay, kung gusto mong, tingnan mo tong CAC mo, yung customer acquisition cost, 1,000 pesos. Eh, ang price ng product mo, 499. Lugi ka kaagad. Tama? Ibig Opo. sabihin nun, it would cost you 1,000 pesos to acquire a customer. Kasi tingnan mo to, 15,000 yung budget mo, ad budget, divided by mo sa 15 customers, that's about 1,000 pesos per customer acquired. Nakuha mo, ibig sabihin, kailangan mong gumastos ng 1,000 para makakuha ng isang customer. Ngayon, dahil meron kang isang customer, ang average order value per customer is 499, talo ka kaagad. Okay, Opo. negative ka kaagad dun sa ROAS mo. Ngayon, ang pwede mong gawin dito is taasan mo tong number of conversion rate. Ibig sabihin nun, kung hindi magbabago tong number of messages mo, kailangan tumaas ang conversions mo from 2%, at least magsabihin natin, tingnan natin let's say 6% na lang. So 45 purchases yan. So papalitan mo to ng 45. Hindi ko binago yung average order value, tingnan mo to. Nag-positive na ako ngayon. Di ba? 45 yung purchases, average order value 499 per customer. Ang total revenue ko na ngayon is 22,455. Ibig sabihin nun, most likely nag-break even na ako kasi 22,000 versus 15,000, may OPEX ka pa dyan di ba? May overhead expense ka pa dyan, yung mga bubble wrap mo, yung mga anong tawag dito kung ikaw pa nagdi-deliver papunta dun sa JNT, so isasama mo sa cost na yon. So most likely in this scenario, break even ka. Okay? Now, what if ang conversion rate mo hindi magbago? Naging 2% pa rin. So that's about 15 purchases pa rin or 15 customers. Ibig sabihin nun, dapat mag-ano ka dito, dagdagan mo, ibig sabihin, dumami yung number of messages mo para yung number of conversions mo tumaas din. So kung dating 750 ka, dapat itong number of messages mo maging let's say 1.5. Itong cost per message mo mababago yan. So magiging from 10 pesos, from 20 pesos magiging 10 pesos. Ibig sabihin nun, 1,500 na yung total number of messages mo. Tapos, out of 1,500, most likely, 30 na yung magpa-purchase sa'yo. Okay na, katao. So, magiging 30 to. Ayan. So, halos break-even ka na doon. Nakuha? So, ang customer acquisition cost mo is 500 pesos. So, break-even ka dito sa lagay na to. Siyempre, kung i-consider mo pa dito, yung cost of goods mo, yung COGS, magkano yung COGS mo dito? Halimbawa, magkano yung kuha mo ng shirt? Magkano yung profit margin mo dito? Ano po, nasa 250 to 300. 300. Okay. So, pag tinake into account mo yung profit margin mo dito, so hindi lang siya AOV na 499. So, magiging 300 yan net. Diba? So, Yes po. ang lumalabas no, lugi ka pa. Pagka ganun yung sistema. Ngayon, ang gagawin mo nga is, it's either increase mo yung average order value per customer or increase mo yung number of conversions. Dapat tumaas yung number of conversions mo sa 750 na tao na nakausap mo, dapat yon ma-convert mo sila into customers. Kasi otherwise, kung hindi mo sila mako-convert into customers, magbe-break even ka or magne-negative ka pa. Make sense? Yes po. Question? Wala pa po so far. Okay. So, yung metrics nandito sa baba, tingnan nyo dito kung paano ko siya kinumpute. Amount spent divided by total number of impressions times 1,000.
Kung may website ka, ito, link clicks divided by number of impression, CPC, CPR, nandito lahat. Okay, so may guide kayo dyan. Okay? So, kung wala lang question, let me know kung sino pa yung gusto kong pa-compute. Teka. Nauna si Mr. Ace. Go ahead, Sir Ace. Sir, ano ko sa car agent. Car sales agent ka. Yes po. Ahente ka o kayo may-ari? Ahente, sir. Ahente, okay. So, car sales agent. Okay. Magkano na yung current budget mo ngayon sa ads? Nag-mute ka yata, so i-unmute kita ulit. Ayan. Magkano na yung budget mo sa ads? Budget ko, sir, 10,000 lang. 10,000 per month. Okay, 10,000. Okay. So, more or less, ilan yung messages na pumapasok? Pinakamarami sa loob ng 10 buwan, 1,200. 1,200. So, yan. 1,200. Ngayon, sa 1,200 na nag-inquire sa'yo, ilan yung nako-close mo dyan? Nabenta 10, sir. 10. Wow, taas ng conversion mo, ha? So, kung 10 ang sa 1,200, sabihin mo ng 1%, ayan, yan. So, more or less, mga 10 or, sabihin natin 1%, so 10 or 12. Okay, 12 clients, no? Yes po. Tapos, sa bawat customer, nasa magkano ang average commission mo? Per unit, lahat na, sir, siguro mga 15. Hindi. 50,000. Halimbawa, pagpalagay natin naging client mo ko ngayon, umorder ako sa iyo ng nag-purchase ako sa iyo ng isang unit. Let's say for example, Fortuner. Okay. Ano ba yung ano mo? Halo-halo ba yan? Halo-halo bang ano? Ano ako, sir, nasa MG ako MG, okay. Mga 8,000. Pinakamababa. Pinakamababa mo 8,000. So, masasabi mo na medyo average na sa 10 hanggang 15? Mga 12. Mga 12. Okay, average na yon. Sige, sabihin natin 12. Okay. Ibig sabihin nun, kota-kota ka. Sobra. Ganda ng ROAS mo. Kasi 10,000 lang yung nilabas mo. Tingnan mo yung pagkakaiba niyo, Sir Joseph at saka Sir Ace. Pakinggan mo to, Sir Joseph. Si Sir Joseph, si Sir Ace, so balik ako kay Sir Joseph. Si Sir Joseph, kailangan niya ng ilang customers yon? 30 ba? 15? Para mag-break even siya. 'Di ba? Tapos ang nilabas niya most likely 15,000. Pero itong si Sir Ace, tingnan mo to. 10 yung nilabas niya. Tapos nagkaroon siya ng conversions na sabihin mo na lang 10 na lang to 'Di ba? Oh. Tapos average commission niya per client is about 12,000. Tabo-tabo siya. Ibig sabihin ang return on ad spend niya is 12x. Okay? Revenue niya is 120,000. Sabihin mo na lang, kaltasin mo na lang dito yung mga expenses mo pa, Sir Ace. So, malinis na dito yung 100,000. Tama ba? Tama po. Ayan, mga ganyan. So, malinis na yung 100,000. So, ganun mo siya titingnan. Ibig sabihin nun, dito sa current setup mo na to, Sir Ace, pwede ka na mag-increase dito. Pwede ka na bumomba ng budget. Kasi, pwede mo na itong doblehin, gawin mo ng 20 mil, 30, kasi bumabalik sa'yo 12 times 12 times the return. Problema ko, sir, hindi ko na ma-replyan sa dami. Mag-hire ka na ng tao. Mag-hire ka na ng tao mo, budgetan mo ng 20,000 per month yung tao mo. O kung halimbawa man, 100 yan, di ba? 100K yung revenue mo, yung commission mo, most likely. Pasahurin mo yung tao mo ng 15 o kaya 20, may 80 ka pa rin. So, mas mapapaano mo pa yung ano mo. Mas madadami pa yung pwede mong magawa as ahente. Di ba? Pwede kayo magtulong nung tao doon sa pagre-reply. O kaya naman, mag-invest ka sa
sa tools para at least may automated reply ka para hindi ka na overwhelmed. Make sense? Kasi 1,200 na messages per day, i-divide mo lang yan sa per day, 1,200 messages per month, divided by mo lang yan sa 30 days. 40 ang katao kausap mo araw-araw. Nakakapagod yun. Nakakapagod daw talaga. Una, tinry ko sir yung ManyChat. Oh, ManyChat. kumusta naman? Hindi ko alam paano gamitin eh. Yun Smile. lang. Yun lang. Diba? So, kung ako sa'yo, Sir Ace, mag-scale ka na. Kaya lang, you have to be very, you have to work smart on this one. Hire ka ng tao, taga-reply mo, tapos ikaw yung tagatawag doon sa tao na naka-qualify mo. Ay, ikaw yung tagatawag doon sa tao na naka-qualify ng tao mo. Diba? Para hindi yung tipong, lahat ng inquiries, ikaw yung sumasalo. So, kumbaga, tatawagan mo lang yung potential na customer, yung potential na buyer kapag papabili na talaga. Dahil nasala na ng tao mo. Make sense? Yes po. Yan. Question. Wala naman na. Okay. So, ang customer acquisition cost mo is 1,000 pesos. Ibig sabihin nun, kung gusto mong maging 20 yung customer mo, o di times mo lang yun, yung customer acquisition cost mo. Customer acquisition cost mo is 1,000 pesos. Gusto mo ng 20 customer? Ayan. O di maglabas ka ng 20,000. Yan yung uubusin mo sa loob ng isang buwan. Para potentially, ma-reach mo yung 20 customers. Ma-hit mo yung 20 customers. Ganun lang kasimple yun. Gets? Gets po. Yun. Hopefully, nasagot yung tanong ni Sir Ace. Susunod natin si UG. UG Robiano. UG. Sige po, Miss or Mr. UG. Good evening. Go ahead. Hello po. Hello po, rinig na po ba? Medyo mahina. Sige, mag-headset ako. Hindi kita marinig eh. Sige, go ahead. Salita ka, sir. Hello? Ayan. Ayan, okay na po. Malayo yung boses mo. Pero sige, anong industry mo? Toy line po. Ano yan? Toys po. Sorry, hindi ko makuha. Ano yan? Toys? Toys po. Toys. Okay. Toys. Okay. Sa toys, magkano na yung binabudget mo sa ads? Ngayon po, nag-budget lang po ako nung 500. Nag-test lang po ako for this week. Tapos po, may isa pong na-convert na sales. Okay. So, wala pa yung hindi ko pa siya makukonsider as solid na data. So, ganun pa rin. Labas ka ng 15,000. Budgetan mo ng 15,000 for 1 month at least. Tapos, ipeg natin sa 250 pesos na CPM. 60,000 na impressions ang ma-generate nun. Tapos, more or less sa isang araw ba, ilang messages ang pumapasok? Nasa 15 to 20 po. 15 to 20. Sabihin natin 15 conservative. 15 times 30 days. Pag tinuloy-tuloy mo yan, about nasa 450 katao yan. Or 450 inquiries. Okay? 450 inquiries, ideally, dapat dyan meron kang 1 to 2% na conversion rate. So that's about 9 or sabihin natin 10 na katao. Ayan. Sa bawat toys na binibili, magkano yung average order value per customer? More or less average. Yung sorry po. Yung value po ng toy or yung Yung value ng toy na nabibili. nasa 700 po. 700 pesos per customer. So, ibig sabihin, in this scenario, pagpalagay natin 10 yung na-convert mo as customers, with an average order value of 700 pesos, negative ka. Tingnan mo. 15,000 yung nilabas mo, 7,000 lang yung bumalik sa'yo. 0.47 lang yung ROAS mo. Because, tingnan mo to, ang customer acquisition cost mo is 1,500. Ang average order value mo per customer
700. Lugi ka agad. Gets? So, ang mangyayari dito, ang pinaka-the best mong gawin is mag-bundle ka. Mag-promo bundle ka ng toys. Ibig sabihin, hindi lang siya basta isang toy ang ibebenta mo. So, pwedeng dalawang bundle yon. So, yung 700 mo times 2 magiging magkano? 400. Di ba? 700 times 2, 1,400. So, kung ang per customer mo, nabebentahan mo ng bundle na dalawang toys, tingnan mo to, magbe-break even ka kapag let's say 15 katao yung nabentahan mo. Ayan o. 21,000 yung revenue, 15,000 yung total ad spend mo. So kahit pa paano nun, nag-break even ka. Magets? Yes po. Thank Okay. you po. Ngayon, ito pa isa. Doon sa mga na-compute ko kanina, 'di ba? Maraming nagtatanong Coach, paano ba yung gagawin ko? Mag-i-increase na ba ako ng budget or magdi-decrease ako ng budget? Ang sagot doon, magkano ba yung ideal cost mo per message? Kasi in this scenario, kung nag-break even ka dito, ito bang 33.33 pesos na cost per message ay pasok na ba sa'yo? Ibig sabihin, okay na ba sa'yo to? Kasi pag okay na sa'yo to, then this is the ideal cost per lead or per message na babantayan mo. Anything na mas mataas sa 33.33 or sabihin mo na i-round out mo ng 35, ibig sabihin nun, mataas na yun para sa'yo. So, kailangan pagka nag-optimize ka ng campaign mo, dapat ang cost per message mo ay wag lalagpas ng 35 pesos. At least, 35 pesos pababa. So that you can decide whether to increase or decrease your budget. Kapag tumataas yung yung cost per message mo, edi mag-decrease ka ng budget mo kasi over dun sa ideal cost mo. 'Di ba? Ngayon naman kung nasa 20 pesos yung cost per message, o di maganda 20 or 15 pesos, increase ka lang ng budget. And kung nakikita mo na marami nagko-convert, o di mas okay, mas magi-increase ka ng budget. Anything more than 33 or 35 pesos is already expensive for your campaigns. Make sense? Yan. So hopefully nasagot ko yung tanong ni Sir Yuji. Sa real estate, si MPC naman tayo. MPC. Ayan, i-unmute kita. So, ayan. Real estate agent. Real estate. Okay, magkano yung total budget mo, Sir MPC? Ano po, 8,000 per month po. 8,000, mababa pa yon. So, yung iba nanghihinayang sa budget. So, let's say 8,000. Magkanong budget? Ilang messages ang pumapasok sa'yo per month? 20 messages din. Per day? Ah. 20 messages per day times 30 days. That's about 600 messages. Tama? Ah. Okay, 600 messages. 600 messages, ilan ang naku-close mo? 2 to 3. 2. Okay. So, pagpalagay na lang natin dito 2. Magkano ang commission mo per sale, average? 40 po. 40,000. Opo. Ayan o, 40, 1, 2, 3. Ayan. So, ibig sabihin, may 10x ka. No? Ibig sabihin, positive yung ROAS mo dito. Kasi, 80,000 yung kinumission mo, naglabas ka lang ng 8,000. Ibig sabihin, kung ako tatanungin mo, ano pong pangalan mo, ma'am? MPC kasi nakalagay dito eh. Very Ano Miss Mary. Kung ako tatanungin mo, Miss Mary, itong 13.33 cost per message, o sabihin mo na, i-round up mo na itong 15 pesos per message, ibig sabihin nun, moving forward, kailangan ang cost per message ko ay wag lalagpas ng 15 pesos. Noted po. Okay? Kasi kapag lumagpas ng 15 pesos yon, mahal na yon para sa akin. Okay po. Okay? Kasi,
meron kang data na nagpapakita na out of 600 na katao na nag-inquire, most likely ang magko-convert doon is about 2. Opo. Okay? Nakita mo, Sir Joseph, kung nakikinig ka, nakita mo kailangan lang ni Miss Mary 2 customer, oh. 'Di ba ikaw kailangan mo ng 30 customer para lang mag-break even ka. Pero si Miss Mary, kailangan niya lang ng 1 or 2 customer para lang kailangan niya lang ng 1 or 2 customer, positive siya agad. Bakit? Mataas yung AOV niya eh. Unlike doon sa'yo, ang AOV mo 499, talagang magne-negative ka or magbe-break even ka lang. Okay, so depende yung kung anong industry mo. Sa Facebook ads kasi, ang labanan diyan, how much can you spend and how much are you willing to bid for every action? Ibig sabihin, willing ba ako mag-bid ng for every message na 15 pesos? If the answer is yes, increase your budget. If the answer is no, decrease your budget. 'Di ba? So ganun lang siya. Ang customer acquisition cost mo, Miss Mary, is 4,000 pesos. Ibig sabihin nun, for every 4,000 pesos na nilalabas mo, ang likelihood of getting clients is 2 or 1 or sabi mo ng 1 or 2. So kung kailangan mo ng 5 clients, dahil ang customer acquisition cost mo is 4,000, so kailangan mo mag-budget ng 4,000, kailangan mo ng 5 clients times 5, kailangan mo maglabas ng 20,000. Excuse me. Mataas yung number of God bless me. Bless you. Alright, so nagets na yung mga real estate agent dito. So alam nyo na yung kung paano yung compute. Dahil naiano ko na kay Miss Mary. Miss Mary, may questions na pa? Wala naman po. Thank you po, Coach. Okay. Sir Raul. Go ahead, Sir Raul. Unmute kita. Ayan, go ahead. Sir Raul? Hello, sir. Yes, ano mong industry, sir? Aircon maintenance po, tsaka aircon supply and installation. Aircon installation, Tsaka aircon maintenance, sir. Yung mga cleaning, sir. maintenance. Ah. Okay. So, tawag dito. Magkano yung total ad spend mo per day? Per month, sorry. Iba-iba kasi, sir. Pero subukan ko lang doon sa cleaning, sir. Nasa 9,000 siya per month. Ganun po yung ano. 1,000 per month. Okay. Ah. Ngayon, ilang messages ang pumapasok sa'yo per day? Currently, sir, nasa 1,084 message na, sir. Parang ano, meron pang ano, sir, 6 days tayo sa February. So, So 1,084. 1,084. So, magpalagay mo na lang nasa 1,200. Ay, yes, mga sir. hindi, 184 di 11 na yun eh. Halos 11 na yun. So, sabihin mo ng 1,500, meron bang 1,500 isang buwan? Siguro, sir, parang ganun. Sige, para ano na tayo, para conservative, Sir. 1,350. Yes, sir. Ayan, mga 1,350. Ibig sabihin nun, 9,000 yung nilabas mong budget, tapos about 1,350, ang cost per message mo doon is about, sabihin mo 7 pesos. Diba? 6.67. So 1,350 na nag-message sa'yo, ilan doon na nagpapagawa ng aircon? O ilan yung nagiging customer niyo doon? Ilan po yung ano, naging customer? Hindi, saan po ba nakikita yun, sir? Kasi, hindi, sa sobrang dami, sir, di ko po masabi kung ilan. Hindi, sa loob ng, sa loob ng, ito bang 9,000 na to, from February 1 hanggang ngayon, araw? Sir. Okay. So, magmula ba ng February 1 hanggang ngayong araw, may nakuha na ba kayong customer dito sa mga nira nyo na ads? Sir, marami na rin, sir. Kaso hindi ko mabilang kung ilang tao. Siguro yung average na lang, sir, ng service namin, sir. Siguro, ang window type kasi namin 600 pesos or yung split type naman namin 1,200. So sabihin na natin, sir, na ang average namin is 900 pesos per customer. Sa isang customer, ganun. Sa isang customer. So, 900 pesos. 900 pesos. Okay. Pero kailangan mong, kayo po ba yung may-ari o kayo yung ahente lang? Yes, may-ari po ako, sir. Okay. Hindi pwede kasi yung sir na
Ah, Wala kang data noon. Kailangan i-document mo yon. okay, Meron okay. ka dapat noon listahan. Oh, Mm, ngayong buwan mm. ba nakailang customer ako? Hindi pwedeng Okay. hindi pwedeng nagnenegosyo tayo eh. So dapat noon alam mo kung magkano yung Okay. ilang customer ang pumapasok sa loob ng isang Sige sir. buwan. Mm. Nasa admin pa kasi yung data. So, Okay. estimate ko na lang sir siguro nasa ano na siya. Nasa 200 customer na sir. Parang Ayun, ganun. Nasa 200 200 customer. customer. So mataas ang 200 customer. conversion rate mo. So Yes sir. halimbawa, kung 200 customers yon, 15% ba? Ayan o, Ah, nasa 14% conversion rate ka. yes sir. O sabihin natin 15% conversion rate. Ang ideal conversion rate ko lang is about 1 to 2%. Pero this time, Mm. mataas yung conversion rate mo. Ibig sabihin, exceptional yan. Kumbaga, excellent conversion Yes rate sir. yan. Dahil out of 1,350, 200 doon ang nako-convert nyo. So pag nilapag mo yan Mm. dito, yung 200 na number of customers, ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo is 20x. 20, Yes sir. Opo. 20 times bumalik sa'yo yung binilabas mong 8,000, yung nilabas mong 9,000. Yes sir. Okay? Ganyan po talaga yung ano. O yan. Oo. So, ang baba ng customer acquisition cost mo, so ano to, excellent to pagka ganito. Kasi meron akong vlogger sir na ano, nagpagawa ko sa kanya Nakatandem. ng ads na magandang klaseng ads. So, Tapos pumalo. yung tumabo po sa ano, yung ano namin, yung ads Ayun. namin. Oo. So, kung ako sa'yo, bubombahin yung budget nito. Bakit? Profitable Okay, ako okay. eh. Mas Hindi lang, dadagdagan ko pa. oo, hindi lang Ah, ako magbabudget ng 9,000. Bakit? okay. 180,000 yung bumalik sa akin eh. Hmm. Mm. Eh ano ba Kaso sir, naman yung, kukulangan ako sa tao sir niyan. Pagka ano, ganun. Sa mga mag-hire ka technician ng ba? tao. Yun, Mag, yun. Yun mag-hire ang ka ng magiging tao. ano ko. Oo. 'Di Kasi ba? Tapos, currently nasa 15 yung technician ko. Pagka umano pa ako niyan, magdadagdag pa ako ng mga tao sir. Lalo summer ayun. na ngayon. So, dalawa ang Oo. dadagdagan mo. Dadagdagan mo ng taong taga-sagot, dadagdagan mo yung technician mo. Kasi Tama, pag, tama. Tama po. pag tumabo pag nadoble tong 400, naging 400 to, eh, para kayo nasa giyera niyan. Kasi po, Kumbaga, nagiinit na rin po kasi ngayon sir eh. Kaya ano eh, oo. peak season po namin ngayon. Ayun, so, yun yung babantayan mo. Ibig sabihin nun, Apo. ito, most likely, sabihin mo dapat ang cost per message mo, wag lumagpas ng 10 piso. Yes sir. Ayan, pasok na Apo yun, sir. shoot na yun. Tapos ang customer acquisition cost mo, 45 pesos, ayos yan. Di ba? Yun. So, alam mo na ngayon kung mag-increase ka or mag-decrease. Yes Okay? sir. Salamat po sir. Salamat po. Okay. Thank you. Sino pa? Si Next natin si Miss Ayesia. Ayesa or Ayesa? Go ahead, Miss Ayesa. Miss Ayesa, igalaw mong baso. Ayan, go ahead. Hello, sir. Ay, yes po. Opo, good evening po. Good evening. Opo, ako sir, sa car sales din po ako, sir. Okay. Medyo maingay lang dyan. I-mute lang kita. So, ganun lang din naman, ano to? Hindi ko alam pangalan mo. Ayese, nakalagay dito. Ayese Luis. So, ganun lang din yung kay Sir Ace, sir, no? So, kung babudget ka ng ano mo, ng tawag dito ng ads mo, make sure lang na ano ka, ang tawag dito, mabantayan mo kung magkano yung cost per message mo, tsaka ilan yung mako-convert mo na tao. O pareho lang kayo ni Sir Ace. So I don't think pwede mo nang reviewin tong video na to. Okay? So next natin is si Sir Miko. Regarding sa website creation, may free po ba na website creation or do you suggest mag-hire na lang ng gagawa ng website? If yes, how much ang estimate? Meron sa Sir Miko, meron yung tinatawag na system.io. System.io. Punta ka dito sa website na to, system.io. Okay? System.
Ito siya. So, pwede ka mag-create ng website dito, free to. Pag nagpagawa ka ng website, depende kung ano yung kalidad na makukuha mong website builder. May makukuha kang mga nasa 25,000 pesos, may makukuha ka nasa 75, so depende. No? Ayan. Next natin si Almera. Go ahead, Miss Almera. Yung Facebook Ads Calculator, send ko sa inyo dito yung link. Ito. Ito yung link ng Facebook Ads Calculator. Nasa chat box. Miss Almera, magandang gabi. Sino ba to? Dalawa yung Almera dito. Almera Rosales, Almera Escario. Ayan, go ahead. Hindi ko alam kung sino dito. Ayan. Ayan, sir. Narinig niyo ba ako, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sir, yung sa akin po is food. Food. Okay. Opo. So, food. Opo, sir. Magkano na yung bali total yung- budget mo? Ali kasi, sir, kakaumpisa ko pa lang talaga. Last week pa lang ako nag-start. Nag-testing pa lang ako. 600 pa lang po talaga yung nagagamit kong, Budget. nasa-spend ko po. Opo. Okay. Tapos, sir, nakakuha ako, dun sa 600 din, nakakuha ako ng 76 na messages. Tapos, na-convert ko doon is 12. Tapos, may dalawa akong customer na nag-reorder. So, bali, nasa 14 lahat yun. Wow. Talagang ang taas ng ano mo ha. O sige, puntahan ko yung 600 pesos, tama? Opo, opo. Okay. Ilang messages yung pumasok? 76 po, sir. 76. Ang cost per message, 76. Ang cost per message mo is, sabi mo ng 8. Tapos ilan yung nag-convert? 14 po, sir, bali lahat. 14 katao. So let's sabihin mo ng 16%. O sabihin mo ng 17% conversion rate yan. Hindi, mga nasa 18 siguro to. Ayan, mga 18 or 19%. 19% conversion rate. Tapos, 14 katao, no, or 15, yan. Magkano yung per average order value per customer? Bali kasi, sir, ginagawa ko siyang 1,099. So sabi kong free shipping na ganun. Pero yung totoo, parang sila pa rin yung nagbabayad ng shipping. Kasi yung 99, parang shipping na talaga yun. Shipping fee, So, tapos yung 1,000 po, is, yun yung pinaka-akin. okay, sige. Sabihin mo ng 1,000. Ayan. So, sorry, 1,000. Ayan. So, 23x ROAS ka. Taas ng ROAS mo. So, kung ako Yan sa'yo, nga po, sir. Inisip ko pa nga po, sir, kung tutuloy ko pa ba siya or hindi. So, itutuloy mo. Kung ako to, 14,000 yung bumalik sa akin, tapos 600 lang yung nilabas ko. Ba't ko hindi Ayun tutuloy? Diba? So, ang customer acquisition cost mo, sabi mo na nasa 50 pesos. Tapos ang ROAS mo, 23.33. So, pero yung sir, yung customer acquisition, parang parang customer na rin kasi yung nagbabayad. Kasi yung shipping fee nila na 99 pesos, parang kalahati lang din talaga yung nababawas ko doon. Kasi may app hindi. kami na ginagamit for Hindi, booking. i-account mo dito yung yung budget mo na 600. Okay. Kasi inilabas mo tong budget na to eh. So dapat yung kumbaga 600 divided by 14 customers yung bumili sa 42.85 yung yung customer acquisition cost mo. Sabihin mo ng 50 pesos ang binabayaran mo kay Facebook para makakuha ka ng bagong customer. Ibig sabihin nun, kung gusto mo na magkaroon ng, sabihin natin 50 customer. Okay, gusto ko na magkaroon ng 50 customer, tapos i-round up natin to, gamitin natin to, sabihin natin, ang CAC mo din is 50 pesos times 50. Kailangan mo maglabas ng around 2,500 para makakuha mo yung, anong tawag dito? Interested ako dito sa mo. Message mo nga ako sa page ko, sa Digital Homie. May nagturo lang din sa akin, sir. Siguro kilala nyo rin din. Sige, message mo ako sa
Yung punta ka sa digital homing na page ko, tapos sabihin mo, ikaw si, ano to, pangalan to, Almera. Okay? Tapos, isend mo sa akin yung page mo doon. Check ko mamaya. Sige, sir. Thank you po. Kasi Bali, nandun- sir, kung gagawa ko, sir, ng iba pang ads, tingin mo, sir, kung ano yung ginawa ko before, yun pa rin yung gagawin ko ngayon. Kung nagbo-boom lang. Similar. Similar doon sa, ano mo, similar doon sa nag-work na ad mo, gagawa ka Opo. ng similar doon. Okay? So, Opo, sir. again, message mo ako sa ano sa page. Tapos itinan ko yung page mo. Tapos tingnan ko kung pwede kitang tulungan. Okay? Thank you, sir. Okay, sige. Oh, Alright. Wala ka ng question? Meron pa? Wala na? wala naman. Thank you po, sir. Okay, thank you. Si Miko. Coach, yan, pwede makaingin ng calculator. Na-send ko na. Ayan. Okay. Anything else? Wala na? Yun. So, kung wala na, I'd like to thank everyone for joining our, anong tawag dito, ang ating 5-day challenge. And hingi lang ako din ng ano sa inyo. Hingi lang ako ng konting lambing. Hingi ako ng feedback, no? Pwede nyo akong i-bash doon sa feedback. Pwedeng, kung maganda naman yung experience nyo, I would appreciate your feedback dito sa ano, sa form na ibibigay ko sa inyo. So, send ko po dito yung ano sa Zoom. And then ayan. So dito sa Zoom, dito sa feedback form, lagay nyo lang dito ano yung nagustuhan nyo about my program. And then what needs to be improved, ano yung mga kailangan kong baguhin or improve para magkaroon kayo ng mas magandang experience. How likely are you going to refer to a friend yung program ko? And yung feedback nyo naman, yung responses nyo naman is hindi naman siya, hindi ko naman malalaman kung sino yung nag-respond, sino yung nag-ano. Halimbawa, ito, kamukha nyo to, very detailed and easy to follow, etc. So, may mga positive naman dyan, may mga negative na feedback. So, hindi ko naman malalaman yan kung sa kanino galing. So, feel free to input your thoughts on that one. Okay, may question dito. Coach, about dun sa 5 ad set na binabanggit nyo, would that refer to 5 campaigns? Hindi po. 5 ad sets po yan. Isang campaign lang tapos 5 ad sets. Okay, Miss Vivian? Isang campaign lang tapos 5 ad sets. Okay, magkaiba po yung campaign sa ad set. Okay? So, Sir Ace, yung 4th day, sir, wala akong email ng video recording. Nandoon yun. Nandoon lahat yun sa ano. Kung may na-receive kang email nung in the past, isang link lang naman yun. Wala nang iba. Okay, ang gagawin mo lang is pupunta ka lang dito sa website ko. Okay, online courses. Tapos hanapin mo tong 5-day Facebook Ads Challenge. Nandito lahat yon. So, isasend ko sa iyo dito yung ano, yung link sa GC, sa chat. Puntahan mo yan. Pag kinilik mo tong drop down, makikita mo dito day 1. Okay, yan yung day 1 natin. Click mo yung day 2. Day 3. Ayun na, day 4. Ayun na, batch 30 kayo. Okay, Feb 20 kahapon. Tapos day 5. Ito na yung batch 29 yung nandito. Tapos batch 30 kayo. Yun yung ilalagay ko dito mamaya. Okay, si Rudy, coach, pwede mo matanong sa Pixel if na-discuss ng anong day po. Wala pong Pixel. Nasa advanced lessons po yun, Miss Rudy. Miss Vivian, coach, hanggang ad set 2 lang po. How to add ad set 3 and 4 po? Hindi ko gets yung tanong mo, Miss Vivian. How to add ad set 3 and 4? Ito lang, punta ka lang dito sa ano, ito nagtanong si Miss Vivian. Teka lang So, pakita ko sa iyo kung paano ka mag-add.
Okay, share ko yung screen ko. Ganito lang gagawin mo, Miss Vivian. So, halimbawa, nandito ka sa campaign level. Okay, pupunta ka ng ad set level. Tapos, i-duplicate mo lang to. Di ba, meron akong ad set 1, 2, 3. Okay, ad set 1, 2, 3. Ngayon, gusto ko magkaroon ng ad set 4. So, duplicate ko lang to. I-click ko tong box na to. Duplicate. Tapos, duplicate original setup. Duplicate. Ayan o, meron akong pang-apat na ad set. Okay, and then sa bawat ad set, meron akong isang ad. Okay, sa loob nun. Kasi ito, campaign level, ad set level, tapos ad level yung nandun sa dulo. Gets? So, si Sir Joseph, anong formula sa cell D9 yung ads calculator? Ano? Hindi ko magets yung D9. D tapos number 9. D9. Ito. Itong formula na to, ika-count mo yung number of messages. Okay, wala itong eksaktong formula, pero preferably, ito ay 2% na numbers dito sa 2,400 impressions. Kung sa 2,400 na impressions times, sabi mo ng 2%, dapat doon meron kang about 48 na messages. Pero hindi naman kasi pare-pareho ng CPM ng CPM tayo. So bilangin mo na lang kung ilan yung total messages mo na ilalagay dito sa anong tawag dito sa D9. So ilapag mo lang dito kung 100 yung messages mo, di 100 dito. Automatic na magko-compute yung E9. Ayan o. Kung 150 yung messages mo, automatic na compute yung E9. So ibig sabihin, ang cost per message mo is 4 pesos. Make sense? O ba nasagot yung tanong mo, Sir Joseph? Paano palabasin yung meta purchase? Need po ba ng malaki na fund na ilalagay? Hindi po. Tinuro ko po yung sa day 3. Panoorin mo yung day 3, Miss Luis. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat for attending the 5-day Facebook Ads Challenge. I hope makuha ko yung feedback ninyo. Ang tawag dito. Yes, kailangan mo mag-bundle, Sir Joseph. No? Para at least tumaas yung average order value mo. Otherwise, malulugi ka dyan. Okay? Guys, may tanong lang din ako. Usually kasi, when I deal with clients, pag nagpapakonsult sa akin, ang per hour ko is about $100. No? Yung $100 na yon, i-times mo yun sa 58 ba ngayon ang dollar? So, $100 ang consultation fee ko per hour times 58. So, dapat siningil ko kayo ng 5,800 per hour. So, 5 days tayong magkakasama. Tapos, more than 5 hours tayo na per in total. So, dapat siningil ko kayo ng ganito kalaki. Times, sabi mo ng 5 hours, dapat 29,000 per isa sa inyo. Pero yung tanong ko lang guys, yung 499 ba na binayaran, yung sulit naman ba? No? Quick survey lang naman. Okay? Sulit naman. Ayan, sulit naman yung 499 yan. Thank you so much for giving me that feedback. And I would appreciate then dun sa GC natin, dun sa ilagay ko dito sa 5-day challenge na lang, 5-day challenge. Para hindi mawala yung ito, 5-day challenge. Hingi ako ng feedback sa inyo guys. Para naman feedback form. Lahat ba nandito na sa anong tawag dito sa Facebook group natin? Okay, yung mga hindi pa nakaka-join sa Facebook group, ito yung link natin sa Facebook group. Pasok lang kayo dito sa chat na din sa link na ibibigay ko. Ito, pasok lang kayo diyan. Yan, si Sir Ace wala pa daw. Okay. Okay, para at least makuha ko din yung feedback niya. Tapos meron din ako isa pang question guys before we end.
Sulit ba to itong 10,499 one-time payment lang. Tapos you'll get all my courses, no? Lahat ng nakikita nyo dito, siyempre except dun sa 5-day challenge saka yung one-on-one kasi hindi wala namang one-on-one. I mean ibang pricing yung one-on-one. So lahat ng courses makukuha nyo plus meron tayong bi-monthly coaching calls live. Lifetime na yon, lifetime coaching. Tingin nyo sulit naman ba yun? Diba? So if I were you, no? Kung gusto mo talagang merong gagabay sa'yo sa Facebook Ads journey mo forever, forever, then let me know. Here's the Digital Scientist, anong tawag dito, course, and then para mapabilong ka dito sa Telegram ng, may exclusive Telegram ako for Digital Scientist na members. Ito, Digital Scientist GC. So every month, meron kaming live coaching calls so that you can ask questions live twice a month. So that yung mga ibibigay ko sa yung resources, lahat yung nakikita nyo dito na courses, magkakaroon kayo ng access. Plus, you get to join the bi-monthly coaching calls live. Alright? So yun lang guys, maraming salamat for joining. Ilang days ang training ng Digital Scientist. Po ano na yun, tuloy-tuloy yun every month, twice a month, Sir Joseph. Okay, every month meron tayong bi-monthly coaching calls tapos you can ask questions sa GC. Pwede ko siyang sagutin anytime pag free ako. So yun. Yun po yung support na ibibigay ko sa inyo. Okay, so maraming salamat everyone for joining this tonight and for sticking with me up until today for 5 days. And I'll see you around. Pag may questions kayo, drop nyo lang dyan sa group chat natin dun sa Facebook group. And better kung makaka-join ka sa inner circle ko so that I can be able to address your concerns live every month. Okay? Maraming salamat everyone and I'll upload the video dito sa inyong dashboard tonight. Okay? Thank you so much and wait for the recordings. Okay? Maraming salamat and see you soon. Bye-bye.